nakapaligid sa atin, wala tayong patience. So we need joy in the Lord. So sabi nga dito, ito ang makikita natin sa salita ng Diyos about joy. Una, God desires that we are joyful sa Psalm 118:24. So, si Lord mismo, ang desire ng kanyang puso ay makikita ang mga anak niya na namumuhay ng punong-puno ng kagalakan. Amen po ba? Kasi pag tayo ay patuloy na nagagalak, kahit na sa kabila ng mga difficult situation or mga problema, mga pagsubok, ay nahayag doon ang presence ni Lord na nasa atin. Kaya dahil, alam niyo po, pag tayo ay magalak, ito pa yung nagbibigay sa atin ng lalong kalakasan na sa kabila ng difficult situation na kinakaharap natin, andun pa rin kagalakan. Bakit? Kasi naniniwala tayo na anuman yung kinakaharap natin mga problema, mayroon tayong kagalakan kasi may ginagawa si Lord. Amen. Sa ating mga problema. Amen. Kaya hindi tayo apektado. Kasi para sa mga Kristiyano, ang problema ay opportunity para ma-display ang power and miracles ni God. Kaya magalak pa rin tayo. So, pangalawa, life works better when we are joyful. So, ang buhay daw natin ay lalong mapabuti kung tayo ay parating magalak. Kasi, alam niyo po ba, ang isang Kristiyano na magalak, nakakabata po. Hindi basta Amen po ba? Totoo po. Kasi, natutulungan ang ating maging physical na pangangatawan. Advice ng doktor, kasi ang mga sakit kasi, alam niyo po yung mga cancer, yung mga ulcer, yung mga sakit sa puso, nanggagaling daw yun sa pag dinidibdib mo yung mga problema. Yung parati kang nag-worry. So, ang joy ay nakaka-uplift po yun ng ating katawan physical at nakakalakas ng loob. Kaya, mas lalong mapabuti tayo, physical and spiritual. Both po. Nakakatulong po sa atin ito. Physical and spiritual. Yung isang taong magalak. So, yun po ang pangalawa. Pangatlo po, true joy is a product of life rightly lived. Ang tunay na kagalakan na mula sa Diyos ay produkto ito nang tayo ay namumuhay na tama sa harapan ng Diyos at tama sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi, kung lahat ng tao ay makakasundo mo, walang conflict, di ba masaya ang buhay? Tama. Dahil ipinamumuhay mo yung tama ayon sa paningin ng Diyos. Kaya dahil nalugod ang Diyos sa'yo, maging mga taong nakapaligid sa'yo, malugod din. Kaya lahat kayo ay nagkakasundo, walang away, walang gulo. Kaya masaya ang buhay. Kaya kung tayo ay nagsama-sama parati na pinamumuhay natin ang tamang buhay na mula sa Diyos, talagang magalak ang buhay natin. Okay po. Next po, true joy comes through right thinking, especially thanksgiving. So, ang true joy daw ay nagsisimula ito sa tamang pag-iisip natin, especially sa isang pusong mapasalamatin. Kaya mahalaga po dahil ang pag-iisip natin madalas ito tinitira ng kaaway. Pero kung ang kaisipan natin ay pinupuno natin ng kagalakan from the Lord, ang mga pinapapasok na mga negative ng kaaway ay
magiging sandata natin po yun. So sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita kung ano yung tama, yun po dapat ang papasok natin. At yung mga pangako ng Panginoon sa atin. At kung ating kaisipan ay punuin natin ng mga pangako ng Diyos, magkikreate ito ng kagalakan from the Lord. Sa ganon, ma-prevent yung mga negative na kaisipan. Kasi madalas ang mga anak ng Diyos tinitira sa kaisipan. Kaya dapat bigyan po natin ito ng protection from the Lord. At ang makapag-prevent po doon yung mga promise ni God. Try nyo po na pag kayo ay umaharap ng mga problema, pagsubok, instead na maglulongin kayo sa kakaisip sa problema nyo, ba't hindi nyo palitan ng mga pangako ng Diyos? Amen. Makikita nyo yung problema nyo, wala na pala. May ginagawa na kasi si Lord kasi nakapokus kayo doon sa promise ni Lord. Dahil alam naman natin na kung ano yung pinangako ng Diyos, mangyayari at mangyayari yon. At yan po ang number 1 na sandata para hindi kayo ma-overcome ng mga problem or mga trials. Pag yung very effective po yung mga promises ni God, na makita nyo, instead na isipin nyo yung bigat ng problema nyo, ba't isipin nyo yung mga pangako ng Diyos? Makikita nyo, may ginagawa na si Lord na miracle. At madidisplay na yung power niya. Kaya instead na isipin nyo yung problema nyo. Alam niyo po sa buhay ko, mula nung na-born again ako, never po ako nakapasok ng hospital. Wow. Kasi nga sabi ko, Lord, live by faith ako, tapos ako pa yung breadwinner ng family. So sabi ko, wala akong sapat na budget para magpagamot, Lord. Kaya, every time na may konti akong naramdaman, sabi ko, Lord, pagalingin mo na kaagad ako. Kahit hindi ko naramdam na pinagaling ako ni Lord, pero in positive, ini-expect ko talaga, sinasalita ko, dinideclare ko, Lord, salamat sa gagalingan. At kumikilos din ako na para wala na akong sakit. Makikita mo, wala pa isang araw, magaling na po ako. Kasi yung mga minor lang naman, yung mga lagnat, sinat, yun lang naman ang pinagdadaanan. Pero nung hindi pa po ako born again, masakitin po ako. Laman po ako ng doktor, kaya yung sahod ng tatay ko, ay napupunta lang po sa pampadoktor. Pero nung na-born again na po, never na po ako talaga nakapasok sa ospital until now. Praise the Lord. So, bakit? Anong dahilan? Kasi yung kagalakan, alam niyo po ba na ang kagalakan ay talagang malaking effect ito sa physical na katawan natin. Kaya, mahalaga po yung promise ni God parating nakalagay sa ating puso at isip. Kasi panlaban ito, isubukan nyo, isip kayo ng isip ng problema nyo. Ano pong mangyayari sa inyo? Manghihina po kayo, physically, spiritually, at wala na kayong emotionally mabuhay. Pero pag iniisip mo, nasa kabila ng maraming problema, Lord, wala namang imposible sa'yo, maliit lang to. Maliit lang ang problema na ito sa tingin mo at kayang-kaya mo ito. At sinabi mo ng iyong salita, hindi mo ilalaw to na maharap ko ng hindi ko kaya dahil tutulungan mo ako. Amen. Makikita mo may ginagawa na si Lord. At ma-display na yung kanyang miracle and power. At sa ganon ay makakapag-testify ka sa mga tao na nakapaligid sa iyo na ang Diyos mo talaga ay buhay at makapangyarihan. So mahalaga po yung kagalakan sa buhay natin. Hindi dapat mawawala yon. In good times and in bad times, dapat consistent yung kagalakan from the Lord. Hindi tayo naapektuhan ng mga circumstance na kinakaharap natin. Kasi ang banal na espiritu, lalo na kung nasa atin, ay nagpo-flow na po yan. Hindi natin pinipilit na gawin, pero kung ang banal na espiritu ay automatic, nagpo-flow na yung joy. Kasi isa sa mga bunga ng espiritu ay kagalakan. Kaya ako nakapag-share po sa mga kaibigan ko kasi nung hindi pa ako Kristiyano, bugnutin po ako eh.
nung hindi pa ako Kristiyano, pag may problema ako, parang pasan ko ang buong daigdig. Kaya nung na-born na din ako, at that time, ito testify ko lang, that time mayroong problema na dumating sa akin na ang nanay ko daw ay 50-50, kaya kailangan kaming magkapatid ay uuwi na bago man lang kunin ng Lord ang nanay ko. Pero nung pagka-receive ko ng problema na yon, sabi ko, Lord, huwag na muna ngayon kunin ang nanay ko kasi hindi pa siya born again. Sabi ko, iparanas mo sa akin na totoo ka nga, na makapangyarihan ka. Maniwala ka na, ipanakad mo yung puso mo, nanay mo magaling na at hindi na siya dadalhin sa ospital. Maya-maya, dumating yung balita na ang nanay ko magaling na nga po. Tapos, yung kaibigan ko sa paligid, dahil alam na nila, born na din ako, nagulat sila kasi bakit pa kanta-kanta ka pa dyan, may problema ka na nga, parang himala, nag-iba ka na yata. Sabi niya, parang ang saya-saya mo pa na ang nanay mo ay 50-50 na, naghihingalo na, masaya ka pa. Dahil doon, nakapag-share ko, alam mo kung bakit? Nag-pray kasi ako kay Lord. Sinabi na ni Lord sa akin na pinagaling ni Lord ang nanay ko. Kasi ganun kakapangyarihan ng kanyang salita. Tapos noon, ito na, may balita na, magaling na daw yung nanay ko. Kaya yung mga kaibigan ko, nung nalaman nila yun, sumama sila lahat sa church. Sarap. Di po ba? Meron pa pala. Kasi kailangan makita sa atin na sa buhay mismo natin, yung kagalakan ay nasa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo naaapektuhan ng mga anumang circumstance sa paligid natin. Amen po ba? Amen. So, joy is available sa lahat ng oras. Kailangan lang talaga natin minsan i-acknowledge yung fruit of the Holy Spirit. Kailangan po always the fruit of the Holy Spirit ay i-acknowledge natin araw-araw po na makikita ito sa buhay natin. Okay? So, in our application, are you happy? Are you joyful? If not us, the Holy Spirit, God wants you to experience lasting joy. Kasi ang no-offer sa atin ni Lord, lasting joy. Walang katapusan ng kagalakan. Ano man ang iyong kalagayan, kagaya ni Paul, nakakulong man siya. Di ba? Siya pa yung nag-i-encourage sa mga believers na magalak kayo. So, dapat tayo yung pinanggagalingan. Nahirapan po talaga ako magtagalog. Right. Pinanggagalingan ng kagalakan. At ang kagalakan na ito ay habang buhay. Tama. Hindi dapat ito naaapektuhan ng anumang nangyayari sa paligid natin. Still na tayo ay nakakaranas ng mga iba't ibang problema, pagsubok, crisis. Dapat lalong nagmamanifest ang kagalakan na ito sa ating buhay. Para makikitaan tayo ng mga tao na nakapaligid tayo na iba na tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya, declare po natin yung fruit of the Holy Spirit na parating nakikita sa buhay natin araw-araw. Amen po? Amen. Tayo manalangin. Lord,